For our today's lesson, ituturo ko sa inyo kung paano pagalawin itong mga code of blocks called motion. Ang tawag dito ay motion blocks kung saan ito yung mga code of blocks na nagpapagalaw kay Mr. Paradox. Yan. Or let's say, this cat. Let's name him Mr. Paradox para pareha siya sa last topic natin. Kasi, yan. We're gonna name him Mr. Paradox. Now, since Mr. Paradox na yung name niya, let's add some motion blocks para mapagalaw natin siya. Yan. Let's add this move 10 steps. Kung mapapansin nyo, if we click this one, ano nangyayari kay Mr. Paradox? Nag-move siya 10 steps forward. But if we try to modify it, let's try palitan natin ng 40 steps. Diba? Mas mataas or mas malayo yung hakbang niya kada steps kasi tinaasan natin siya. Now, we're not going to use clicking. Hindi natin gusto pindutin yung code of blocks. Let's try to add some green flag para every time na pindutin natin yung green flag, hindi na natin siya kailangang pindutin here. So let's try to add or let's try to click this one. O diba? Umaandar na si Mr. Paradox kasi ayun yung name niya. Yan, umaandar na siya or let's say naglalakad na siya 40 steps. Now, let's try to add some backdrops para mas maganda tingnan. Let's choose this boardwalk. Yan. Ganda na. Pwede na siya maglakad sa near the sea. Yan. So, when we try to run this, nakikita natin na naglalakad na si Mr. Paradox. 40 steps. Now, let's try another motion of block. Motion blocks, let's try to add this one. Turn 15 degrees to the right, then turn 15 degrees to the left. So, what will happen if we're going to use this code of block? So, as you notice, pag napapansin nyo, umiikot siya, nagro-rotate siya to the right. Kasi nandun nakatutok yung arrow. Umiikot si Mr. Paradox to the right. Then, ganun din kapag ginamit natin siya, turn 15 degrees to the left naman. Yan, bumabalik lang siya. Now, we're going to try to change it. Gawin natin 30. Let's see what will happen if we change it into 30. Bumabalik na siya. Ibig sabihin, umiikot siya ng mas malaki. So, para mas maintindihan nyo ng mabuti, let's try to see this direction button here. If you notice, kapag pinipindot natin or nirarun natin siya every time na magto-turn tayo, 30 degrees to the left, this side, kung mapapansin nyo, nagbabago yung arrow kasi doon siya nakatutok, doon siya naka-face in that direction. So when we try to change it again, pero naman in right, umiikot na naman yung arrow kasi doon siya naka-face in this direction. Yan. Nice. And let's try to change it naman. Since napapansin natin na every time na i-click natin siya or i-rotate natin siya, pumapaliktad lang siya or umiikot lang siya. Hindi natin siya, gusto natin siyang ipaharap dito eh. Hindi natin siya gustong ipabaliktad. Hindi natin siya yan. O diba? Nagba-backflip siya. We're not going to use that. Ayaw natin na maging ganun si Mr. Paradox. So what we're going to use is we're using this button here. Yan. It just means that kung ano yung arrow, kung saan siya naka-face, ibig sabihin, dun siya lang mag-face. Ibig sabihin, hindi siya mag-rotate. So, pag nandito yung arrow or dito naka-face yung arrow in that direction, nandito naka-face si Mr. Paradox. But if the arrow is facing in this direction, sa kabilang side, nandito naka-face si Mr. Paradox, hindi siya nagro-rotate. So, maganda to para malaman natin kung saan papunta si Mr. Paradox. Yan. Now, we're done with that code of block. Now, we're trying to use a different block naman. Now, let's try to use this. Go to random position. Let's try using this random position. If we try to run it, as alam nyo naman na siguro ibig sabihin nun, ibig sabihin na every time na pipindutin natin siya, pumupunta si Mr. Paradox into different position. Yan. Kung saan siya pumupunta kasi random nga eh. Yan. Then, if we try to add naman some characters, yan. Let's try to add sa banana.
if we try to put this banana in here on top, then let's change it into bananas para dun siya pumunta, hindi sa random position. Now let's click it. Then if we run it again, saan siya pumupunta? Sa banana naman. And if we move it to banana here, nag-move siya sa banana. Every time na ilayo natin yung banana, dun lang siya pumupunta kasi nakalagay rito is go to bananas. So Mr. Paradox will always go to the bananas every time we run the program. Yan. Now we're done with this code of block. Tapos na tayo dito sa motion block na to. Let's try this another motion block called the go to X and Y. So meron na tayong tinatawag na X and Y. So ano nga ba yung X and Y? Pag sinabi natin X and Y, it just means the positioning. Yan yung position ni Mr. Paradox kung nasaan man siya. So mapapansin ninyo in this part na kung every time na minumove natin si Mr. Paradox, yung position niya, yung X niya, tsaka yung Y niya nagbabago. Kasi that's what his position. Nag-move siya dito, nagbago. Nag-move siya dito, nagbago. Kasi ayun yung position ni Mr. Paradox. Every time na i-move natin siya, ayun yung position ni Mr. Paradox. So, ang X, ang ibig sabihin lang ng X is sidewards. It's either left or right. Yan. Ang meaning naman ni Y, it's either up and down lang siya. It's either up and down. Nakikita nyo naman dito sa arrow. So, ibig sabihin, ayan yung meaning ni Y. Now, we're going to change it para makapunta si Mr. Paradox kay banana. Kasi gusto niya nga pumunta kay banana without using this go to random position. Hindi na natin gagamitin to. Kasi ito, diba, pumupunta siya kay banana. Pero, automatically, hindi natin ilalagay yung position niya. Pero, what if gusto natin ilagay yung position niya? So, we're going to grab this, si Mr. Paradox, papunta sa banana, and look what is the position na meron siya. So, ibig sabihin, kapag nandito si Mr. Paradox, ang position niya is 167 sa X, then, negative 72 sa Y. Ang negative is yung minus sign na nakikita nyo rito. Ang ibig sabihin yan, negative. So, ibig sabihin, kapag nandito si Mr. Paradox, ang position niya is 167 sa X, then negative 72 sa Y. So, ibig sabihin, ikakopyahin natin to. Now, let's try to change it. Para malipat natin siya dito. Now, we're going to change it. Kopyahin lang natin to para every time na i-run natin to, dito siya palagi pupunta katabi ni banana. So, kopyahin natin siya. Ano yung X natin? 165. Ano yung Y natin? Negative 72. Yan. So, nakopya na natin siya. Now, we're going to run it. Siyempre, ilalayo muna natin si Mr. Paradox para hindi niya makita yung, dito siya pumunta kasi kailangan niya nga pumunta eh. Yan, if we're going to layo natin siya, ganun. On every time na i-run natin si Mr. Paradox or this code, mapapansin niyo na pumupunta si Mr. Paradox dun sa position na sinet natin. Diba? Pag nirun natin siya, nagte-teleport siya dun sa mismong position kahit nasaan pa siya. Diba? Kasi, ayun yung sinet nating positioning. Go to on this position. Yan. Sana naintindihan nyo, no? So, we are already done with that. So, let's try and add another. Let's try another motion block. Yan. This one is the glide 1 seconds to random position. So, mapapansin mo, meron na naman random position katulad kanina. What does it mean by glide? So, yung glide is ayun na yung movements. Kung kanina, nagte-teleport siya, ngayon, nagmo-move na siya. So, let's say, pindutin natin siya. Kung saan siya pumupunta, kung saan lang siya pumupunta. Kasi, random. Kung saan lang. Yung position na pwede niyang puntahan. Yan. What if we're going to change it into bananas? So, ibig sabihin, mag-glide siya 1 seconds to bananas. Papunta kay banana.
So if we run it, di ba pumunta siya? Let's try it another. Di ba? Let's try another again. Pupunta siya pa ulit-ulit kay banana. Now, madali lang siya, di ba? Let's try naman palitan in 5 seconds. Gawin natin siyang 5 seconds para mas matagal. Diba? Mas matagal na siyang pumupunta kay banana kasi 5 seconds bago niya ma-reach si banana. Yan. Sana naintindihan nyo na, no? So, our next code of block, or let's say motion block, we're going to use the glide. Pero may position na. So, hindi na siya yung pupunta mismo kay banana. Meron na tayong position. So, we're going to use anong position? Let's say, gusto natin siyang lumipad or tumalon sa may taas. Or dito sa top. Yan. What is the position of Mr. Paradox kapag nandito siya sa taas? Nakalagay is 189 or 189 sa X natin. Then, 154 sa Y natin. Yan. So, since nakalagay na siya dito, ibababa na lang every time na i-click natin itong run, dun siya palaging pupunta sa taas na yun kasi nandoon yung position niya. See? Diba? Kahit saan natin siya punta, ilagay. O let's say, ilagay natin siya sa banana. Diba? Dun pa rin siya pumupunta kasi doon nakaset yung position or yung pwesto ni Mr. Paradox na sinet natin. Pag ginawa natin siyang 5 seconds, ganun ulit yung mangyayari. Yan. 5 seconds bago siya makarating kay Mr. Dito sa may top. O, diba? 5 seconds before he will reach the position na sinet natin dito. So, tagal niya, no? Bago dumating. So, let's try another one. What we're going to use is point in direction. Yan. Kung mapapansin nyo, ang ibig sabihin, direction. Parang dito, direction din siya. Diba? Ibig sabihin lang na we're going to use kung saan siya nakatingin. Anong direction? O yan, meron tayong direction dito or arrow na nakikita whenever we try to point direction. Hindi na natin kailangan mag-type ng number. It's up to you kung gusto nyo mag-type ng number. So, let's say we're going to gusto natin siyang maghumarap dito sa side na to, on this left side. So, we're just going to drag itong arrow na to. Yan. Drag natin siya from here, then here. Yan. Then, after that, pwede natin siyang i-run. Now, let's see what will happen. O, diba? Umiikot siya kasi dito siya nakaharap. Yan. Hindi siya nag-rotate or hindi siya nakatabingi or naka-backflip. Kasi hindi siya nakaganito. Yan. Kapag nakaganyan siya, bumabackflip siya kasi nagro-rotate lang siya. Yan. Nagro-rotate lang siya. O, diba? Nagro-rotate lang. Pero, kapag nilipat natin siya dito, left and right, yan. Kung saan siya nakaharap, dun lang siya mag-face towards on that direction. Kasi dito natin siya hinarap. Yan. Our next code of block naman is point towards. So, let's try paghaluin. It's just basically the same on what we did earlier in this one. So, parehas lang siya dito. Pero, meron na siyang object kung saan natin siya titingin. For example, hindi siya direction katulad nito. Like, kung saan lang niya gusto tumingin, kung saan lang naka-direction, dun lang siya titingin. Dito, hindi. Titingin siya kung titingin si Mr. Paradox sa isang bagay, let's say bananas. Kapag nandito siya sa taas, when we click this run, titingin siya kay banana, diba? Layo natin siya. Layo natin siya sa may baba. Pag click ulit natin siya, titingin ulit siya kay banana. Every time na lagay natin siya sa different position, titingin siya at titingin kay banana. Yan, let's try another one. Apple naman. If we set this to apple, every time na i-run natin siya, kay apple lang siya titingin. Kahit idikit mo pa siya kay banana. O diba, kay apple pa rin siya tumitingin. Kasi kay apple lang siya
titingin, point towards apple. Yan. Now, let's try adding some more. Let's try to modify. Let's try adding this motion block called change x by 10. Yan, ito na. Ano nga ba ibig sabihin ng x na in-explain ko kanina? What we mean by x is left or right, di ba? So, ibig sabihin, it's either pupunta siya sa left, it's either pupunta siya sa right. Ayun lang yung ginagawa ni change x by 10. Kapag nirun natin yan, saan siya pumupunta? Pumupunta siya 10 papunta sa right. Para din siyang this motion block. It looks like the same. Halos pares lang sila. Pero ang kinaibahan, this one, pwede siyang mag-backwards. What we're going to do is we will use the negative sign or the minus sign. Natandaan nyo ba yun? Yung merong guhit. Yan. We're going to use the minus sign. If we're going to use the minus sign, anong mangyayari sa kanya? He will walk backwards. Yan. Maglalakad siya pabaliktad. Paatras. Yan. Pansin nyo, paatras na siya ng paatras. Pero kapag wala yung negative sign or minus sign, maglalakad siya pa-front, forward. Now, we're going to use naman this one. Change y. So, ano naman yung y? In-explain ko yun kanina. Ang y means upward or downward. Sabihin, up or down lang siya. So, if we run this code nang walang negative, ano mangyayari? Umaangat si Mr. Paradox. Pero, what if lagyan natin siya ng negative or yung minus sign? Yan, nalagyan natin siya ng minus sign. If we click this one, bumababa si Mr. Paradox. Yan, diba? Bumababa siya. Unlike dito, kapag walang minus sign, tumataas siya. Now, we're going to use this one we can use this one to jump our character, to make our character jump. Now, maglalagay tayo dito. Now, let's try to add another one. So, let's try to add this one. Set x by to this position. Then, set y to this position. So, what we mean by that is, ano nga ba yung x? No? So, pag sinabi natin x, kaliwa or kanan, left or right. Diba? So, pag nilagay natin tong position, kung mapapansin nyo, anong nakalagay sa position ni Mr. Paradox? Negative 147. Ibig sabihin, yung gilid niya or yung right or left niya is nakaposition sa negative 147. Ibig sabihin, nandito yun sa may part. Ang y naman niya is negative 73. Ibig sabihin, ay dito, negative 78 or 78 minus 78. Ang y niya, ibig sabihin, yung negative 78 niyan is on this part. It's either up or down lang yan, di ba? Up or down. So, ibig sabihin, yung negative 78 is nasa may baba. Kasi nga up or down lang yung y. Pag pinindot mo to, kung gusto natin na ang x ni Mr. Paradox is nandito banda kay banana, anong nakalagay? 151. So, if we set this, the x to 151, every time na pipindutin natin ito, kahit nasa left side si Mr. Paradox, pag pinindot natin ito, mapupunta siya sa right side. Diba? Kasi 151 yung nakaset sa kanyang x. So, paano naman kung gusto naman natin siyang papuntahin kay Apple? No? So, gagamitin natin ngayon is set y to what position? So, let's say, pag nandito si Mr. Paradox, ano yung y niya? Nakalagay is 108. It means 108. So, ilalagay natin siya, set y to 108 para nandito siya sa position na to palagi, every time na iraran natin yung code. Yan. Every time na pindutin natin ito, if we're going to start it, diba, pumupunta siya palagi sa may itaas na part, sa 108.
Kasi yung y natin nagiging 108. Kasi it's either up or down lang yung y, di ba? Yan. So yan, nalaman na natin yan. Now let's do some exercise. Let's try to move. Now let's try to move this character na si Mr. Paradox. Then kailangan maabot niya itong banana. Yan. Kung mapapansin mo, kailangan maabot niya yung banana. So we're going to use the change y kasi dun yung pampatalon, di ba? Kung naaalala nyo yung ginawa natin last time. So we're going to use the change y kasi up and down yun. Then we're going to start with 40 para mas mataas yung talon niya. Diba? Kaso nga lang, mababa pa rin yun. So we're going to use higher number. Yan, mataas na. Or taasan pa natin. Yan, maaabot na niya si banana. Then, gagamit tayo ng move 10 steps or let's say 60 steps. Then, tatalon siya. O, diba? Tumatalon siya. So, kulang pa yung move natin na 60 steps. Dagdagan pa natin. 110. Let's see. O, diba? Tumalon siya. Pero, yung y natin, yung pagtalon niya, is kulang pa. So, we're going to adjust it. So, dito tayo. O, yan. Tumalon na siya. Naabot niya si banana. Now, gusto naman natin siyang pababain. We're going to use this one. Change y by 10. Or negative 10, pampababa. Kasi laging may minus. So, mababa lang yan. So, kailangan mababa yung landing niya. So, negative 90 kasi 90 rin yung pagtaas niya. Kung pinindot natin, hindi natin nakikita yung pagtalon niya kasi tumalon na siya tapos bumaba din siya kaagad. So, para makita natin yun, kailangan gumamit tayo dito sa control ng wait for 1 second. Yan. Ilalagay natin siya sa gitna para pagtalon niya, maghihintay muna siya ng 1 second bago siya mag-landing. Now, let's try it again. O, diba? Bumaba siya. Pero bumaba lang siya. Hindi siya tumuloy-tuloy sa paglalakad. So, para matuloy natin yun, maglalagay ulit tayo ng another one. Move 110 steps. Palitan lang natin. Maglalagay ulit tayo niyan. Then, we're going to run it again. O, diba? Naabot niya si banana at the same time, nakalakad din siya sa malayo. So, ganun yung motion of blocks. Now, kung at marami kayong natutunan sa lesson na to, wait nyo yung ating susunod na lesson on our next lesson. Lesson 3, I will teach you naman on how to move or animate our objects. No? Every time na maglalakad tayo, gumagalaw na yung ating character. Nag-iiba siya ng movements through this costume. Yan. Marami pa yan. Hindi, wait lang. On our next lesson, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumagalaw yung character natin. Kung anong movements yung ginagawa niya, kung paano natin siya napapa-animate, kung paano natin siya napapagalaw every time na gagawa tayo ng motion or motion blocks. Every time na gagamitin natin ito, papapagalaw na natin si Mr. Paradox. Thank you.